Ito yung aking project na haharapin ngayon. So ang bubong ang pinakamalaking damage. So ang aking gagawin dito is bubong and hood. Then syempre kasama yung isang bumper. Ito. Ayan. So isang buong bubong kasi nag-repair sila, bulok ito. So nagpalit na sila. Nangahoy sila ng bubong ng unit na mga nakatambak na. So ito ang ipinalit. Okay na. So yan, ang magbubuhay na lang is yung masilya. Yun naman ang status ng hood. So kailangan isagad sa liha dahil bumibiga yung old paints. So dapat sana dyan strip to metal, pero hindi yun ang napag-usapan. Dahil kung strip ko naman yan, hindi compatible yung budget na nakaprepare dyan. So kung ano lang yung belongs ng budget na trabaho, yun lang ating i-apply dahil mag-aabono na tayo. Ating ginagawa, medyo mahirap matrabaho dahil sa malapad yung portion na kailangang masilyahan. Halos kalahati nitong roof ay kailangang masilyahan, balutin dahil sa dami ng kanyang palo na tinamo upang makuha yung magandang surface na ring lata. So ngayon ay paglilihan na ang parts, and then ito syempre meron tayong nilagay na plastic para hindi pumasok yung tubig sa loob ng dashboard, dahil pag nakapasok yan dyan may tendency na masira yung ating mga accessories dyan sa loob ng dashboard related sa electrical. Yung matrabaho lang talaga ito dahil malapad at malalim ang kanyang mga hubog. Galing din sa pagkakapalo. Ito naman yung kanyang ilalim. So ayan. So hindi ko na yung gagalawin, ibabaw lang ang usapan. Tapos ko nang lihahin itong bubong na may malapad na masilya. Nahabulan ko na rin yan. So talagang finish na yan. Ang mga lubog niyan ay fill upan ko na ng maayos. So ngayon, kaya ko ginamitan ng plastic, syempre mai-expose ito, area na to sa tubig. Kaya ang ginagamit namin dito is plastic para mabasa man siya, hindi magiging problema. Dahil tapos na ang kanyang serbisyo, pwede ko na itong tanggalin. Kasi meron pa akong lilihain ito ng mga area na ito. Yun ang purpose natin. Kaya tayo gumagamit ng plastic sa ganitong area. Lalo na kung tanggal ang kanyang windshield. Laang medyo makakapagpunas tayo dito, tumagos pa rin. At isa pa sa pinoprotektahan natin, kailangan ito hindi mabasa ng tubig, kasi pag nabasa yan, may mga accessories yan, pwedeng pagmulan ng pagkasira ng kanyang mga accessories sa loob, lalo na yung related sa electricity. Ito naman sa part na ito ay mayroong lumabas na butol na nagmumula sa kailaliman dun sa primer, kaya kinailangan kong i-grind then para matiyak ko lang na mawawala talaga yung butol, kasi minsan yun after magpintura, mag-clear coat, saka lumalabas. So napakahirap, magbabakyab agad tayo. Kaya sa safety paraan, kailangan nakita natin yung maliliit na butol na yan, isagad na natin. Kung hindi mawala sa liha, i-grind na natin. So ito ay first fill up, ito ang second fill up ng masilya. Hindi kasi pwedeng makapal agad, kasi pag ganoon ma-irritate yung ilalim, so masira yan. Kailangan dahan-dahan lang. Fill up natin para mas maganda ang pagkakakulma, pantay, mawala yung dinaanan ng grinder. Kasi pag hindi natin ito masilyahan, makita din yung nagdaanan ng ating sander. Kailangan mag-fill up tayo, manipis lang, hindi man pwede yung masyadong makapalat. Kitang-kita naman yun. Ay dito ng gasolina para gamitin dun sa ating isosolve na problem. Tumayo ng masking tape. Ito ang ating aalisin. Yan, marka yan ng masking tape. Ang ginagamit yan is gasolina, dahil ang gasolina is mababa ang heat temperature. Hindi kagaya ng thinner na malakas ang heat temperature. Gasolina o kaya gas, pwede dyan. Pakita natin. Lodi, tanggal na lodi. Nagjajaryo na tayo. Ayan, kasi ang kasunod nyan, mag-i-spray na naman ako. Ayan, ayos na yung bubong. Diyan tayo napalaban ng husto sa bubong, yung pagpapantay at pagtatambak ng masilya. Dito naman sa hood, nagkaroon ng kaunting butol, so ginrinder ko, and then saka ko pinilaban ng masilya para mas madali ang proseso. Kasi kung sasagarin ko ng liha, napakatagal na proseso nun. So ay hindi ko na sana gagamitan ng pondo, kaya lang nag-aalala ako na baka magkaroon ng marka. Ito magkaroon ng ano yan, marka na lalabas pagka nagkulay ako, kaya gagamitan ko na ng safety. So i-sprayan muna natin ng pondo bago natin kulayan. Yan. So dahan-dahan pa rin, dahil kita naman natin nagkakaroon ng mapamapa. Indikasyon na maaaring mayroon niyang problema sa pintura. So dahan-dahan. Maaaring ang problema niyan is yung kanyang kombinasyon ng
materyales, napasobra, napaunti. Ay, dapat yan ay wala kayong butas yan. Walang butas, baka tayo ay lusutan sa ilalim. Pag natapos ito, doon naman sa ano, baka makakadali ng magandang presyo. So nadali ko na yung magkabila, so kalapara naman. So makikita natin yan kung pwede na nating itigil. Kasi pag bumakas pa rin yung mapa na yon, ibig sabihin manipis pa yung ating nagagawang pondo. Kaya kailangan nating ulitin. Ang mahalaga makapagpondo tayo, makakatulong yon para ma-prevent yung mga mahihinang pintura na agad ay lumabas. So at least isang taon hindi yan magre-reflect yan. Kasi pagka ganyang mayroon ng lumalabas na diferensya ang pintura, ang indikasyon yan is may problema yung pintura na yon. So ang kailangan doon, ang pinaka trabahong applicable kung gusto natin ng pinaka safety is strip to metal na yan. Totally change na lahat from primer to top coat. Dahil kung ipipilit natin ang ganyang proseso, maaari naman, kaya lang hindi yan magtatagal na kagaya ng mga ginawa na strip to metal. Mahalaga ang pondo para mag-contribute siya ng mas additional na pagtibay ng ating pintura. So sa pagliliha, mas makinis, mas maganda bago tayo mag-apply ng color. Para mas maganda ang lapat ng ating pintura at mas makapag-produce ng mas makinang na finish. Kailan lang pa rin napunta kami dati. Mabait din sa akin, sinula pa rin. Hindi naman yung naging mataray sa akin. Sa baba yun lang. Magpapagalugar lang. Hindi naman pala magkamag-anak. Baka naman tumagpapit. Nagpipili. Kulay na ito. Wala ng kulay. Maya lang konti. Ganda yung kanyang unusin. Ang aking usin ay yung papahit. Ang ganda ng lapat. So first coating. So naglagay tayo ng pondo na kulay. And then first coating. So halos apul na yung kulay. Pantay na. Green mica ang ating ginagamit kaya mahirap yung kulay. Okay na yan, brothers. Okay, so sarado na yung ating kulay. Patutuyuin muna natin and then saka tayo magpapatong ng clear coat. Hindi naman kailangan tuyo-tuyo, basta at least mapatuyo natin kasi medyo papagpagan natin ang lihayan ng kauntian. Lihayan ng kauntian para maalis yung mga maliliit na gaspang. So ngayon ay magpa-final basis na ako, kumbaga titignan ko bago ako mag-clear coat, mag-final ng application ng ating top coat. So titignan ko muna sa liwanag ng araw kung pantay na yung kanyang mga mica dun sa ating pintura, kumbaga kung balanse na ang kanyang pagkakalapat dun sa hood bago tayo mag-apply ng clear coat. Yun ay gagawin natin para hindi natin kailangang i-backjab. So first thing, kailangan ilabas natin dun sa direct sunlight para makita natin. Kasi kung dito tayo babase, may side na madilim, may side na maliwanag. So hindi natin makikita yan, hindi natin maipuprove. So lalabas tayo ngayon. Ito yung sinasabi ko na kailangan nating i-double check bago tayo mag-final ng clear coat o mag-apply ng clear coat yung ating pintura kung maganda na ang lapat ng ating mica na pintura. So sa aking pagkaka-analisa, so okay naman. Maayos naman ang lapat ng kanyang mica. So pwede ko na siyang applyan ng clear coat itong hood. Dito ay ibinasi ko yung aking hatol sa liwanag ng araw. So kasi kung yan ay babasihan ko doon sa madilim na lugar, hindi ko makikita kung talagang maayos ba talaga. So dito pag nasa exposure ng liwanag ng araw, natural na liwanag ng isang lugar, pag nasa labas tayo,
ay talagang masabi natin na yan is perfect na. Okay na, masasabi natin pwede na natin yung applyan ng clear coat dahil sa makikita nating malinaw kung ano ang estado ng ating ginawang finish. So top coat na kasunod dito. Tawag doon is patikin muna. Okay, top coat. Ano mo na nakasabay ng hangin? Sa kulay, maganda pa rin. Gagaling mo, may maestro kang nasa likod mo. Kaya disgrasya ka na, pagiging pa...